Habang siya ay malalim sa pag-iisip, biglang may narinig mula sa malayo ang isang tinig, maligayang bati sa dakilang dalaga na umabot na sa antas 3, panahon na ba para tuparin mo ang iyong pangako? Lumalabas na malapit lang doon, naroroon na rin ang grupo ni Kanin at Mauro. Nang marinig ni Kanin ang sinabi ni Mauro, agad siyang masigasig na sumagot, "Huwag kang mag-alala, kami ay mga industriyoso, kung kulang ka man ng kaunting pera, nandito kami." Ngayon, bumalik tayo sa realidad. Ito ang aking numero ng telepono, maaari mo akong kontakin ng direkta. Tama, ibenta mo sa akin lahat ng iyong maaaring ipagpalitang haba ng buhay, bawat isa ay babayaran ko ng 10,000. Nang marinig ni Mauro ang alok, masayang tumawa siya at sumagot, "Walang problema, hahaha, sinabi ko na nga na ang kadiliman ay isang hangal." Kahit isang malaking boss tulad ng dakilang dalaga ay hindi pinapansin ito. Matapos ang negosasyon, agad na umalis si Kanin, "Sasamahan namin kayo sa realidad." Naiwan si Mauro, na may tusong ngiti habang nag-isip, kahit na ang paglalaro ay talagang nakakaapekto sa haba ng buhay, paano naman iyon? Ang haba ng buhay ay maaaring kitain anumang oras, ang mga taong tulad ko na kayang gawing pera ang kakayahan sa paglalaro ang tunay na matalino. Samantala, mabilis na bumalik si Kinfeng sa bayan. Naglakad siya mag-isa papasok sa tour. Tinitingnan ang malakas na aura sa harap, medyo nagulat siya at naisip, sa ganitong paraan, na-activate na ang instant teleportation ng bayan ng Shell. Sumunod na lumabas ang abiso, "Maligayang bati, na ipailaw mo na ang instant teleportation sa bayan ng Shell. Nakakuha ka ng isang reputasyon, maaari kang mag-instant teleport ng libre 1 beses bawat araw." Ang paulit-ulit na instant teleport ay magbabawas ng maaaring ipagpalitang haba ng buhay. Walang ibang instant teleport na na-activate sa lungsod ng Jianghai. Matapos basahin ang abiso, bigla siyang napaisip, ang instant teleport ng bayan ay nagsimula sa 2 milyong halaga. Walang silbi ang pag-ilaw ng instant teleport bago pa man sila makapag-instant teleport sa isa't isa. Ang mga tao sa ibang bayan ay kailangang umabot sa antas 5 bago nila ma-activate ang instant teleport. Naalala niya na si Song Fei ay nasa maliit na bayan ng Firefly, kaya maaari siyang makatanggap ng paalala. Kung isang araw may mag-activate ng instant teleport sa bayan ng Firefly, siya ang unang makakaalam. Gayunpaman, ang instant teleport sa pagitan ng mga bayan ay walang gaanong kahulugan sa simula. Ang pangunahing layunin niya ay maabot ang antas 1-0 at pagkatapos ay pumunta sa kontinente na iniwan ng mga Diyos. Doon lamang magsisimula ang tunay na laro ng Divine Cattle. Pagkatapos ay umalis siya, bumalik sa kalye upang magbenta ng ilang kasalukuyang kagamitan, mga kagamitan at kasanayan lamang ang ibinebenta. 1-0 minuto lang, kung gusto mong bumili, magmadali ka. Nang makita siya, nagkaroon ng masiglang usapan sa buong bayan, "Ay naku, narito na naman ang grandfather ng kadiliman." Sa wakas ay dumating na ang grandfather, "Naghanda na ako ng 150 araw ng haba ng buhay, hinihintay ko na lang ang kanyang pagdating para ibenta ang ulo." Noong nakaraang beses, ang pagbebenta ng grandfather ng Family Ice Technique ay nagdala kay Benhi na kulay abo sa pangalawang pwesto ng leaderboard. Sana ngayon ay may skill book ng mage. Wow, may skill book na, ngunit ito ay isang white-silver level red battle skill book para sa mga mandirigma lamang. Mula sa likuran, may isang taong sabik na lumapit at mabilis na kinuha ang skill book. "Gusto kong bilhin ang red battle book na ito." Mabilis na lumabas ang abiso, "Matagumpay ang transaksyon, nakatanggap ka ng 300 araw ng maaaring ipagpalitang haba ng buhay." Nang makita iyon, may isang tao sa labas na nagtanong ng may pagdududa, 300 araw ng maaaring ipagpalitang haba ng buhay para bumili ng isang skill book, sulit ba iyon? Narinig iyon, sumagot ang katabi, "Mali ang pag-isip mo, kung ang mandirigma ay may skill book na ito, doble ang bisa sa pagpatay ng mga halimaw." Na lumabas ang abiso, "Matagumpay ang transaksyon, nakatanggap ka ng 300 araw ng maaaring ipagpalitang haba ng buhay." Nang makita iyon, may isang tao sa labas na nagtanong ng may pagdududa, 300 araw ng maaaring ipagpalitang haba ng buhay para bumili ng isang skill book, sulit ba iyon? Narinig iyon, sumagot ang katabi, "Mali ang pag-isip mo, kung ang mandirigma ay may skill book na ito, doble ang bisa sa pagpatay ng mga halimaw,
kaya ang 300 araw na haba ng buhay ay mababawi lamang sa loob ng 2 araw. Isa-isa ay naibenta ang mga item sa gitna ng pagtutunggali ng mga tao sa bayan. Gusto ko ang coat na yon, gusto ko ang sapatos na ito, gusto ko Sa isang iglap, natapos ang lahat ng transaksyon, matyagang binasa ni Qin Feng ang impormasyon sa system board at naisip, sa loob lamang ng 1 minuto, naubos lahat. Ang kabuang oras ng transaksyon ng mga item na ibinenta niya ngayon ay 650 araw. Kaya ang kanyang maaaring ipagpalitang haba ng buhay ay umabot na sa 2,174 araw. Ngunit hindi pa rin ito sapat kung nais niyang itaas ang antas, mga katangian, propesyon, kagamitan, at kasanayan ng larong Divine Cattle sa realidad, malayo pa ang mararating. Sa tabi, may ilang hindi nakabili na umiiyak at nagsabi, "Huhuhu, 2 beses akong nabigo." Ako rin, magbenta pa tayo ng ilang beses, pakiusap, grandfather, susunod ba ay dito ka pa rin magbebenta? Sa pagkakataong iyon, masiglang tumakbo si Dalisi papalapit at nagtanong, Grandfather, may dala akong kayamanan, gusto mo ba? Pagkatapos ay inilabas niya ang isang singsing sa harap niya, lumabas ang impormasyon tungkol sa singsing, nagbibigay ng dagdag na 12 slots sa imbakan, hindi sumasakop sa equipment slot ng singsing at backpack. Nang makita ang singsing, labis siyang nagulat at naisip, dagdag na espasyo. Ito ay isang espesyal na imbakan na kagamitan. May halaga ito dahil hindi ito sumasakop sa backpack at equip. May halaga ito dahil hindi ito sumasakop sa backpack at equipment slot, at bawat manlalaro ay maaari lamang magdala ng 3 imbakan ng sulat. Bagaman maaaring mahulog ito mula sa anumang halimaw, napakababa ng tsansa. Napakaswerte na nakuha ito ng maaga sa lugar na ito. Dati, ang isang 12 slot na item ay maaaring maibenta ng higit sa 3,600 araw. Matapos mag-isip, nag-atubiling tanungin ni Qin Feng, paano mo balak ibenta ito? Tuwang-tuwa si Dalisi at sumagot, hindi ko gusto ang haba ng buhay mo, gusto ko lang maging kaibigan mo. At saka, grandfather, samahan mo kami sa pagpatay ng isang boss. Nang marinig iyon, agad siyang pumayag at pinindot ang friend request sa system board. Lumabas sa system, tinanggap ng player na si Dalisi ang friend request. Mula noon, naging kaibigan na ni Qin Feng si Dalisi. Nauuna si Qin Feng at nagtaka, anong boss ito, ano ang pangalan niya? Sumunod si Dalisi at mabilis na ipinaliwanag, isa lang itong golden level boss. Malayo ang distansya para makita ng malinaw, doon ay may isang bangka sa Lesian, mukhang sira-sira. Nang marinig iyon, naisip niya ang imahe ng boss na nakatagpo niya noon at hinulaang, isang sira-sirang bangka. Pwede kaya itong Golden Ghost Ship? Ang Golden Ghost Ship ay isang bihirang espesyal na boss na maaaring lumitaw sa anumang antas. Napakababa ng tsansa ng paglitaw ng boss na ito, at naglalabas ito ng mga espesyal na kagamitan na napakakapaki-pakinabang. Sa tuwing lumilitaw ang Golden Ghost Ship, nagkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga guild. Ang Golden Ghost Ship ay lumitaw sa bayan, marahil ay antas 5. Sa antas na ito ang pinakamadaling patayin. Napakabilis na makatagpo ng Golden Ghost Ship sa maliit na bayan at makakuha pa ng bihirang imbakan ng sulat. Bukod pa rito, miyembro siya ng grupo ni Wang Meng, pwede kaya siyang isang isili, isang isda, sa alamat sa nakaraang buhay. Upang patunayan ang kanyang hinala, tinanong niya si Dalisi, paano mo nalaman ang tungkol sa Golden Boss na ito? Naalala ni Dalisi ang nakaraang panahon at sinabi, pagkatapos ng hapunan. Gusto kong mag-login agad para umangat ng level kasama ang captain at iba pa, pero bakit sila ang sobrang bagal? Walang magawa, naglibot-libot ako at nakita ko ang Golden Boss sa ilalim ng isang bato. Nang marinig iyon, lalo siyang naniwala sa pagkatao ni Dalisi at naisip. Sa nakaraang buhay, may balitang may isang miyembro sa grupo ni Wang Meng na may anyo ng isang isda. Sa paglibot sa kalikasan, nakatagpo siya ng mga bihirang kayamanan, boss, dungjon, at templo. Sa una, inisip niyang ito ay isang panakip-silim na inilabas ng gobyerno upang itago ang impormasyon. Hindi niya inakala na ito ay totoo, siya nga iyon. Nang makita ni Qin Feng na tahimik siya ng ilang sandali at hindi nagsalita, nagtaka si Dalisi at nagtanong, Dalaw, bakit mo ako tinitingnan ng matagal? Ang sinabi ni Dalisi ay agad na nagbalik sa kanya sa kasalukuyan,
at malamig niyang sinagot, wala naman. Pagkatapos ay umalis silang dalawa, habang sa likod ng isang pader malapit doon, may isang tao na lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Mabilis siyang tumakbo upang iulat sa pinuno, Lauda, ang batang iyon ay nagdala ng isang babae palabas ng bayan. Habang ang taong ito ay patuloy na nagsasalaysay, naalala ko noong mga panahong iyon, ako rin ang nanguna sa mga kapatid para sakupin ang pinuno ng Kinji. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala, sumunod lang kayo sa akin. Titiyakin kong makakain kayo ng masarap at makakasuot ng maganda. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kasamahan, ang pinuno ay ngumiti ng may masamang ngiti. Tunay nga na ang batang ito ay hindi mapigilan, mabilis pa lang ay nagsimula ng magdala ng babae. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Sa parehong oras, nakalabas na sina Kinfeng at Dalisi sa labas ng bayan. Malubha si Kinfeng at nagmungkahi, maaari akong tumulong sa pag-atake. Kung ang boss ay magpapabagsak ng kagamitan at mga skill book na magagamit mo. Pwede kong ibigay ang mga yon sa iyo at ang natitirang bahagi ay akin, paano? Medyo nagulat si Dalisi at sumagot, paano naman si Kapitan Wang Meng at ang grupo niya? Gawin na lang natin ayon sa sinabi mo, pero pwede ba akong magtanong ng isang maliit na kahilingan? Nagtaka si Kinfeng at nagtanong, ang grupo ninyo ay may iba't ibang klase ng propesyon. Kung ang mga miyembro ay mga assassin, hindi ba't magiging walang saysay ang aking trabaho? Ano sa tingin mo? Nahihiya si Dalisi at nagmungkahi kung ibebenta ang kagamitan kay Kapitan Wang Meng at sa kanila. Pwede mo bang bigyan sila ng diskwento? Nang marinig ito ni Kinfeng, agad siyang pumayag, walang problema. Pagkatapos ay lumingon si Dalisi sa kanya at nagtanong, sige, aalis tayo kapag online na si Kapitan Wang Meng. Tama, Dalaw, saan tayo pupunta ngayon? Malamig na sagot ni Kinfeng, papunta tayo pa. Nang marinig ito ni Dalisi, biglang nanlumo ang kanyang mukha. Natakot siyang nauutal, Dalaw, ikaw ay isang assassin, ako naman ay isang mage, kaya mo namang magtago. Pero paano ako makakatagal? Napansin ni Kinfeng ang kanyang pag-aalala at pinakalma siya, ako lang ang kailangan, ikaw ay manonood lang mula sa isang ligtas na lugar. Sa isang sandali, labis ang pagkabigla ni Dalisi at nakapagbulalas lamang ng siya. Pagkatapos ay tumayo siya, mahigpit niyang hawak ang kanyang staff at nag-isip, isang tao lang ang lalaban sa golden level boss. Kahit na alam kong malakas si Dalaw, sobra na ito. Habang hindi pa makabawi si Dalisi sa sinabi niya, biglang nawala si Kinfeng sa harap niya. Nagulat siya at tumingin sa paligid, malakas na tinawag, Dalaw, Dalaw, ikaw ang nanguna. Sa ilang puno malapit doon, ang mga taong nakikinig ay patuloy na sumusunod sa kanila. Nang makita nilang nawala si Kinfeng, nagulat ang kasamahan at sinabi, Lauda, nawala ang taong iyon ng dilim. Nagulat siya at tumingin sa paligid, malakas na tinawag, Dalaw, Dalaw, ikaw ang nanguna. Sa ilang puno malapit doon, ang mga taong nakikinig ay patuloy na sumusunod sa kanila. Nang makita nilang nawala si Kinfeng, nagulat ang kasamahan at sinabi, Lauda, nawala ang taong iyon ng dilim. Nagmataas ang mukha ni Lauda at malakas na tumawa, haha, tiyak na niloko niya ang batang babae, at iniwan siya mag-isa sa gitna ng kabubatan. Tara, diretso tayong hulihin ang batang iyon, mag-enjoy muna tayo bago magsalita. Sabi ko na, kung susunod kayo sa akin, siguradong kakain kayo ng masarap at makakasuot ng maganda. Tumingin siya sa babae, hindi ba siya nandito sa likod? Nang marinig ito, ang mga kasama ni Lauda ay excited na sumigaw, napakatalino ni Lauda. Ngunit ilang hakbang lang sila ay biglang lumitaw si Kinfeng sa kanilang harapan. Ang mangyayari ay labis na ikinatuwa ng lahat, ilang sandali lang ay napuno sila ng itim na usok. At bago pa sila makaresponde, ginamit ni Kinfeng ang Shadow Slash Shield at sunod-sunod na pinutol sila. Sa isang iglap, nawasak ang grupo, at lumabas ang abiso, napatay mo ang 5 manlalaro at nakatanggap ng kabuang 12 araw na lifespan na maaaring ipagpalit. Habang pinapanood ang mga tao na unti-unting naglaho sa kawalan, pinikit niya ang mga mata at napaisip, mga basura, parang pinatay ko lang ang 2 maliit na daga. Pagkatapos ay bumalik siya sa tabi ni Dalisi. Masaya si Dalisi at nakipag-usap. Hey, Dalaw, ikaw ba ang nanguna kanina? Kalma niyang ipinaliwanag, may mga sumusunod sa atin. Pinunta ko sila sa maliit na bayan.
Nagulat si Dalisi at sunod-sunod na nagtanong, akala ko ba nagpunta ka lang sa banyo? Ah, tama, Dalaw, ngayon na may kakayahan ka ng magtago, siguro mas madali na ang pagpunta mo sa banyo, di ba? Pwede kang umihi kahit kailan at kahit saan nang hindi nakikita. Hindi tama, kung sakaling may lumabas sa katawan mo, magtago rin ba yon? Hindi na siya sinagot ni Qin Feng at seryosong nagmungkahi, dalhin mo ako sa boss na ang sistema ay naglipat sa babae sa isang banyagang ngayon. Nang makita niya ang tungkod sa kanyang kamay, labis siyang nagulat. Habang naglalakad, masusing tinitingnan niya ito at napabulalas, wow, ang galing naman. Kaya ko palang maramdaman ito. Nang makita ng iba na may bagong dating, mahinang tanong nila, bakit may bagong tao na naman? Tumingin siya sa tungkod sa kanyang kamay at masayang sinabi, ang saya naman. Nakakuha ako ng nakatagong propesyon. Ang emperador ng buhay, tiyak na napakalakas nito. Sa ganitong paraan, tiyak na makakasabay siya kay Qin Feng. Hindi niya alam kung kumusta na si Qin Feng ngayon? Alam kaya niya ang sikreto ng unang puntos. Bigla niyang naisip si Qin Feng at napabuntong hininga, bulong, Dele, hindi ko alam kung saan napunta ang salbaheng si Qin Feng. Palaging iniisip lang ang sarili, pero sa mga mahahalagang sandali, hindi siya mapagkakatiwalaan. Mabuti na rin, ngayon ay may nakatagong propesyon na ako. Dagdag pa si Bai Yu na nangakong tutulungan akong umangat ng antas. Qin Feng, ayusin mo na ang sarili mo, hindi na kita papansinin. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas sa screen ng sistema ang isang ranggo, at nang makita ito ng babae, nagulat siya at nagtanong. Ito ba ang ranggo? Tiningnan niya ang pagkakasunod-sunod ng ranggo at napabulalas ng gulat. Wow, ang madilim ang nangunguna at level 6 na pala. Hindi lang iyon, napansin niya na si Bai Yu ay level 3 lang, pero may lakas ng loob pa ring ipagyabang ang kakayahan niya. Mukhang ang madilim ang tunay na mayabang. Naisip niya sa sarili, kung may madilim na tutulong sa akin sa ranggo. Tiyak na mas mabilis akong aangat kaysa kay Bai Yu, pero saan ko mahahanap ang malaking mayabang na madilim na ito? Sa pagkakataong iyon, napansin niya sa malayo ang isang grupo ng mga kabataan na nag-uusap ng palihim. Ang lalaking may itim na buhok ay nagsabi sa dalawa pa. Grabe, hindi ko makontak si Tao sa hangin. Wala tayong oras para hintayin siya. May ideya ba kayo? Ang lalaking may kulay abo ang buhok ay sumagot, hindi pwedeng patayin ng walang babysit. Ang lalaking may dilaw na buhok ay sumang-ayon, hindi tayo mga mayabang na madilim para maglaro mag-isa. Iminumungkahi kong humanap tayo ng bagong babysit para makipagtulungan. Nang marinig ng babae ang usapan nila, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Lumapit sa kanila at magalang na sinabi, kumusta? Kailangan ba ninyo ng babysit? Ako ay may nakatagong propesyon, emperador ng buhay. Sa isang lugar naman, sa isang malalim na gubat sa bundok, nang makita ni Qin Feng ang kakaibang bangka sa gitna ng lawa. Matatag niyang sinabi, talagang ito ang multo na bangka ng ginto. Hindi na siya nagdalawang isip at sumugod sa bangin, hindi nakalimutang sabihan ang kasama, dito ka lang maghintay, maghihintay ako. Mag-ingat ka sa mga tagong atake, ako ang bahala sa boss. Nang marinig iyon ng babae, dali-dali siyang sumagot, sige. Pagdating ni Qin Feng, nagbigay ang sistema ng babala dahil sa epekto ng multo na bangka. Ang lugar na ito ay naging mapanganib, ang bilis ng pag-ikot ng buhay sa lugar ay 1.0 beses. Napaisip si Qin Feng, mas mabilis ang oras ng 100 beses. Kung nandito ako ng 15 minuto, mawawala ang isang araw ng buhay. Hindi naman gaanong malaki ang epekto ng pansamantalang mapanganib na lugar na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nagbigay ang sistema ng abiso, multo na bangka ng ginto, espesyal na antas ng ginto, natitirang oras ng 45 minuto. Nang makita ang limitadong oras, kumpiyansa siyang sinabi, ang espesyal na boss na ito ay may limitadong oras sa paglitaw. Mabuti na lang may 45 minuto pa, matatapos ko ito nang may sobra pa. Agad na ginamit ni Qin Feng ang Shield Shadow Slash. Agad na tinamaan ang halimaw ng 549 na pinsala. Sumunod, ginamit niya ang nakamamatay na dart. Pinagsama sa Shadow Break Strike, ang dalawang galaw na ito ay nagtulungan upang tamaan ang mahina ng halimaw ng 621 na pinsala.
Sa paglaban sa boss, napansin ni Qin Feng na may ilang hamon sa pagpatay sa multo na bangka ng ginto. Una, marami ang hindi alam kung saan ang kahinaan nito. Sinabi niya na ang tunay na kahinaan nito ay hindi ang buto ng usok ni ang katawan ng bangka, kundi ang kampanilya sa ilong ng bangka. Pangalawa, kapag tinamaan ang kahinaan nito, kinokontrol nito ang tubig sa paligid at umaatake sa malawak na lugar. Napakalakas ng pinsala ng tubig na ito. Sa simula, tanging mga mandirigmang may puting pilak lamang ang makakayanan. Mabuti na lang at mataas ang liksi ng propesyon ng madilim, kung hindi, mahirap itong iwasan. Pangatlo, matapos ang malayo ang atake, tatawagin nito ang 12 na aswang na tubig sa battlefield. Bawat isa ay may lakas ng isang boss na antas puting pilak. Ang 12 aswang na tubig ay magwawala sa pag-atake at karamihan ng mga koponan ay magugulo sa panahong ito. Bukod dito, bawat 3 minuto, tatawagin ng multo na bangka ng ginto ang isang aswang na tubig kung hindi maagapan. Dadami ang mga ito at magdudulot ng pagkawasak ng buong koponan. Ngunit dahil palagi siyang invisible, hindi siya mahahanap ng mga ito basta tama ang anggulo. Matatapos niya ang mga ito sa isang suntok lang. Mula sa malayo, namangha si Munting sa lakas ni Qin Feng at sabi, ito ang pinakamalakas na malaking madilim sa ranggo. Napakalakas nito, lumilitaw at nawawala na parang multo, ang boss ay nawala na ng 1/4 ng buhay. Halos walang laban. Akala niya matatapos na ang boss, biglang sinabi ni Qin Feng ng malakas, Munting, malapit na akong mamatay. Nagulat si Munting at nagtanong, ano? Ngunit sinabi ni Qin Feng, hindi mo kailangang gawin ang anuman, hintayin mo lang akong mabuhay muli. Hindi maintindihan ni Munting ang sinabi niya, kaya nagpanik at sinabi, bakit naman? Malaki, hindi ba ikaw ang may kalamangan ngayon? At sino ba si Munting? Nang marinig ang pagtutol niya, nagtanong si Qin Feng. Hindi ka ba si Munting? Malakas na sagot ng babae, malaki, ang pangalan ko ay Brakdom. Hindi si Munting, parang pangalan ng aso ang tunog. Dahil mahaba ang pangalan niya, pinaikli ni Qin Feng, alam ko na, Munting. Sa di kalayuan, may grupo ng mga lalaki na nag-uusisa at hinahabol ang dalawa. Ang leader, nang makaligtas ang babae, galit na sinabi, grabe. Grabe. Nagawa ko ng manalo ng maraming paligsahan noong ako ay isang alamat. Pero ngayon, tinutuligsa ng isang batang gago. Pagkalipas ng ilang sandali, nagmadaling dumating ang tauhan ni Han at nagulat. Nakita na namin ang batang babae, nasa gilid ng bangin siya. At ang salbaheng madilim ay nakikipaglaban sa isang boss mag-isa sa paanan ng bangin. Nang marinig iyon ni Han, buong tapang na sinabi ng leader, tara, tinawag ko na ang lahat ng kasama. Hindi ako naniniwala na hindi namin siya mapapatay. Sa panig ni Qin Feng, matapos maresolba ang 3 issue, may isa pang problema na nagpapahirap sa kanya. Sinabi niya, ang ika-4 ay ang pinakamahirap. Ang bangka ng ginto ay magpapalaya ng 3 espiritu ng sundalo sa malawak na lugar. Ang bangka ng ginto ay magpapalaya ng 3 espiritu ng sundalo sa malawak na lugar. At magkakaroon ng kontrol sa katawan ng 5 segundo, hindi ako makakatakas ngayon. Kaya, naisip ni Qin Feng na susubukan niyang labanan muli ang halimaw. Nagbigay ang sistema ng abiso, namatay ka na, nawala ang 326 na taon ng buhay, hindi pwedeng ipagpalit. Namatay ka na, nawala ang 1,287 na taon ng buhay, pwedeng ipagpalit. Nang makita na napatay si Qin Feng, natawa ang leader at sinabi, hahaha, tanga talaga. Tinawag siyang malaking tao, pero nagmamalaki na mag-isa siyang lumaban sa boss na ginto. Hahaha. Pagkatapos noon, si Han ay lumingon sa boss at sinabi sa mga kasamahan. Ang asong madilim na ito ay talagang mayaman, isang malaking bola ng liwanag na ganito kalaki, katumbas ng buhay na hindi bababa sa 100 araw. Mga kasama, umatake tayo, ang boss ay kalahati na lang ang buhay, patayin natin siya. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Han, sila ay labis na natuwa at nagsabi, haha. At maaari pa tayong makakuha ng malaking dagdag na buhay, ito ay kalahati pa lang ng nawalang buhay. Ang malaking asong ito, karapat-dapat lamang na mapinsala, ngayon, ang maliit kong aso ang kakain sa malaking aso. Habang sila ay masayang nagdiriwang,